Papasok na ako. Ha? Mayroon kayong dalawa dito. Hintayin nyo na lang ako. Huwag, Leorio. Delikado. Kayang-kaya ko to mag-isa. Kung ganun, bakit ka pa nagpasama sa amin dito? Bahala na nga kayo. Hawakan nyo to. Sige. Ah! Kurapi ka! Gon! Huwag kayo papasok dito! Leorio! 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 Ang tigas talaga ng ulo nyo. Dalawa. Sinabi nang huwag kayo papasok eh. Yan ay. Tinuklaw ng ahas ang buo niyang katawan. Kung makamandag ang mga ahas na yan. Ang tawag sa ahas na ito ay Chuchino Kuhabu. Alam kong hindi masyadong malakas ang kamandag nito. Pero marami pa ring ahas ang tumaklaw sa kanya. Mabuti pa tulungan mo na lang ako. Meron ka bang ilaw dyan? Oo. Pahiram. Kailangan natin siyang bigyan ng gamot kontra sa lason. Masama to. Wala akong makitang gamot na panlaban sa lason. Mahihirapan din akong sipsipin ang kamandag sa dami ng sugat. Ilabas natin siya kagad dito para makahanap tayo ng doktor. Ngayon na. Akayin natin siya papunta dun sa may tabing dagat. Huwag niyo na ituloy yung binabalak niyo. Mas mabuti pang huwag na lamang kayong lumapit sa labasan ng kuwebang ito. Bakit naman? Kumagalaw na sila. Hindi niyo ba naririnig? Ang naririnig niyo ay ingay ng patibong na gawa ni Bourbon. Patibong? Oo, kapag may pumasok na tao sa loob ng kuwebang ito at nagtagsang lumabas, hindi niyo mabibilang mga aso susugod sa inyo. Kahit na hindi masyadong malakas ang kamandag ng mga ahas na yan, sa dami nila, siguradong mapaparala sa kagaya ni Leorio at unti-unting matatapos ang iyong buhay. Yan ang patibong na pinagmamalaki ni Bourbon. Ang masasabi ko lamang sa inyo, tiyak na hindi na tayo makakalabas. Bourbon! Ang kailangan mo lamang ay numero, hindi ba? Ibibigay ko sa iyo ang mga numero ko. Paalisin mo lang ang mga ahas sa daanan namin. Ako rin po, Ginoong Bourbon. Pangako, ibibigay ko ang numero ko. Paalisin niyo lang kami. Bourbon! Ginoong Bourbon! Tama na. Nakakasiguro kung hindi niya paaalisin ang mga ahas na nasa inyong harapan. Hindi maaari. Paano mo naman nasabi yan? Paano ko nasabi? Dahil si Bourbon, wala nang buhay. Patay na siya. Ibig sabihin, ahas din ang pumatay sa kanya? Hindi, Gon. Ahas ang ginamit niya sa kanyang mga kalaban. Kaya siguradong hindi siya mahuhulog sa sarili niyang patibong. Ibig sabihin, Tama ka dyan. Hindi ko pagkakailan na akong tumalo sa kanya. Pero hindi ko sasabihin kung paano. Tinapos mo ang kanyang buhay dahil siyang target mo. Nagawa mo yon para lamang makuha ang kanyang numero. Wala nang paraan. Gon, ikaw ang bahala kay Leorio. Titignan ko muna ang mga gamit ni Bourbon. ikaw ang bahala. Kailangan gumawa ng paraan para mailigtas si Leorio. Gurapi ka! Ayos lang ako. Kaya lang, sa ganitong sitwasyon. Hindi niyo basta-basta mahahawakan ang kanyang katawan. Kapag ginawa niyo yon, ang lahat ng ahas dito ay susugurin kayo na sabay-sabay. Kapag sinubukan niyong lumabas sa kuwebang ito, o galawin man ang katawan ni Bourbon, siguradong yun na ang magiging katapusan ninyo, kaya wala na talaga kayong magagawang paraan. Kayang pigilan ng lason sa pamamagitan ng lason. Huh? Sa mga sugat niya, siguradong ang ginamit mo sa kanya ay bubuyog. Hindi mo yan may tatanggi, Ponzo. Tama ba ako?
Ang katawan ng tao ay nagkakaroon ng panlaban sa laso ng bubuyog sa oras na siya'y natusok nito. Kaya lamang, kapag siya'y natusok uli ng parehong bubuyog, minsan ang immune system ay nagkakaroon ng allergic reaction. Nagdudulot ito ng panghihina ng katawan, kalaunan kamatayan. Suko na ako. Matalino ko talaga. Wala pa naman akong balak na sabihin sa'yo yun. Nabuking na tuloy ang tinatago kong sekreto. Gaya ng hula mo, siya nga ang aking target. Sinundan ko siya kahit saan siya magpunta at nakita ko siyang pumasok sa kuwebang ito. Pinausukan ko ng pampatulog ang loob ng kuweba. Ginamitan mo siya ng pampatulog? Oo, alam kong pareho kaming dalawa ng taktikang gagamitin, kaya ginamitan ko siya ng pampatulog at ang kanyang maaahas. Naghintay ako ng tamang oras bago ko pinasok ang loob ng kuweba. Mahimbing ang kanyang tulog, pero nung mga oras na yon, nakahanda na kanyang patibong. Nung lapitan ko siya para kunin ang kanyang numero, nagulat ako nang bigla niyang naglabasan ng ahas sa paligid. Malamang hindi nakapasok ang usok sa mga biyak ng kuweba. At dahil sa harap ako nagpausok, siguradong hindi yun nakaabot hanggang lingkod. Tulad din yung dalawa, nagulat din ako nung makita kong napakaraming ahas na lumabas sa butas. Pero bago ko pa napigilan ng aking sarili, naglabasan na sila. Sa oras na may mangyari sa aking masama, sumigaw man ako, bumagsak. Walang makakapigil sa kanila para sugurin ng taong malapit sa akin. Hindi ko inakalang mamamatay siya. Hindi ko rin alam na natusok na pala siya ng bubuyog noon. Dahil sa kanyang patibong, wala akong nagawa para tulungan siya. Maaari na kayo bumalik. Wala na tayong magagawa ngayon. Tanungin man natin siya kung paano mapipigilan ang mga ahas na yan. Sigurado hindi din siya makakasagot. Kahit sumuko pa ako ngayon sa pagkuha sa kanyang numero, wala rin akong magagawa. Kaya uupo na lang ako dito at maghintay ng panahon. Yun ay, kung aalis pa ang mga ahas na yan. Suko na talaga ako sa pagsusulit. Ang inaasahan ko na lang ay malaman nila na nandito tayo. Ano? Ibig mo sabihin may pag-asa pa tayong makalabas dito ng buhay? Bakit? Hindi mo ba alam? Hawak mo pa ang sarili mong numero, hindi ba? Sa bawat numero ng mga aplikante, mayroong nakakabit na transmitter. Nalalaman ng komite kung nasa ng mga aplikante gamit ang mga numero. Kapag natapos ang oras at hindi pa nakakabalik ang isang aplikante, hahanapin nila yun sa pamamagitan ng transmitter. Ano? Hindi pa ngayon? Siyempre, hindi pa, no? Hindi pa natatapos ang magsusulit, eh. Pero dapat na nilang malaman ang kalagayan ni Leorio. Wala ka bang alam na paraan para makausap sila? Kung meron, matagal ko na sanang ginawa. Gano'n na ba ako taga sa kuweba ito sa palagay mo? Leorio! Hanggat hindi nauubos ang oras, hindi gagalaw ang komite. Maaksidente man ang mga aplikante, wala nang pakialam ang komite. Alam niyo naman yun, hindi ba? Kung gusto mong maging hunter, dapat mo nang asahan ang mga problemang naghihintay sa'yo at isipin ang solusyon sa problemang iyon. Pagkatapos sa magsusulit, ililigtas sila ang nasa panganib. Pero kailangan natin pangalagaan ang ating sarili habang hindi pa ito nagwawakas. Parang ang daling sabihin, no? Pero wala na tayong magagawa pa. Sa kabutihang palad na nangyayari sa atin yun ay parte ng pagsusulit para maging isang hunter. Bakit hindi na lang kayo sumuko ngayon at subukan nyo sa susunod na pagsusulit? Pero kailangan gumawa ng paraan. Kung hindi si Leorio, Kasalanan niya ang nangyari sa kanya. Binalaan ko siya pagpasok na dito sa loob. Pero hindi siya nakinig. Ano? Hindi maaaring mangyari yun. Papasok sila dito paglipas ng 30 minuto. Huwag kang sisigaw. Kasalanan mo yan dahil pumasok ka dito sa loob. Ah, Kung ayaw mo magwakas ng iyong buhay, manatili ka dito sa loob. Sandali lang sabi! Kurapi ka! Gon! Huwag kayong papasok dito! Huwag! Pinilit niyang gawin yon kahit alam na niya ang mangyayari. Kung ako sa inyo, ipanalangin niyo na lamang na sana tumagal pa ang kanyang resistensya hanggang bukas. Yun lang ang alam ko magagawa niyo. Hindi. Hindi maaari. Meron pang paraan. Meron pa kaming magagawa para magtagumpay. Pero, kung talagang wala na, ikaw na lang ang nalalabing pag-asa.
Kurapika, ikaw na munang bahala kay Leorio. Dapat nang gumalaw. Teka, sandali lang! Ano bang gagawin mo? Hindi mo pa narinig ang sinabi ko? Itigil mo yan! Gon. Gon. Bakit? Ibang klase siya talaga. Ayun! Kurapika! Gon! Hawak ko na! Gon, kaya mo pa ba? Painumin mo na agad si Leorio. Madali ka! Oo, sandali lang. Nasisiraan ka na ba? Bakit mo ginawa yun? Hindi ka man lang nag-isip. Paano kung wala sa kanyang gamot na panlaban sa lason? Siguradong alam ni Gon ang kanyang ginawa. Ang taong gumagamit ng lason para matalo ang kanyang kalaban ay hindi nawawalan ng gamot na pangkontra dito. Kahit na! Kalokohan pa din ang ginawa niya! Kalokohan? Pero, dahil sa kalokohan niya, nailigtas ang buhay ni Leorio. Teka, huminahon ka. Tigil mo na yung tomba! Tama na! Mapapagod ka lang sa gagawin mo! Kenmi, itigil mo na yung kayabangan mo dahil gagawin ko ang lahat para mapunta sa akin yung numero mo. Makinig ka! Itigil mo na lang yan! Pasensyahan na lang tayo Hindi nga ikaw ang aking target pero kukunin ko pa rin yung numero mo. Wala ka mapapala! Masyado mo naman yata ako minamaliit. 35 beses na yata ako sumali dito. Teka, nasaan ang numero mo? Sabi sa'yo, wala ka mapapala eh. Matagal nang nakuha niya ang numero ko! Ano? Wala nga akong mapapala sa'yo. Ito na lang ang tanging kong pag-asa. Kailangan kong gumawa ng paraan para makapasa sa pagsusulit na ito. Itutumba ko lahat ng baguhan kung kinakailangan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit lagi ako tinatalo ni Hanzo! Kalpo! Kamusta? Ayos na. Salamat. Gumaganda na ang pakiramdam ko. Salamat sa'yo, Gon. Wala yun. Hindi ba't itinaya mo rin ang buhay mo para pigilan kami pumasok? Pareho lang tayo. At sa'yo, binibining Ponzu. Ha? Maraming salamat. Ha? Bakit ka nagulat? Ikaw ang gumamot sa akin eh. Kahit sino naman ang gagawin ng bagay na yon, kaya wala kang dapat ipagpasalamat sa ginawa ko. Pero kung di dahil sa'yo eh. Tama na, hindi mo dapat ang pasalamatan ng ganyan. Pero... Sabi na tama na tapos ang usapan natin, huwag ka na magsalita. Sandali, binibining Ponzu. Bakit? Ano yon? Yung pampatulog mo, may natira ka pa ba dyan? Ha? Meron pang kaunti. Magaling kung ganun. Papayag ka ba makipagpalit? Ha? Ito ang numero ni Ginoong Bourbon. 6 na puntos. Makukumpleto mo yon kapag tinanggap mo to. Ha? Tama ka. Makukumpleto ko yun. Pero kung hindi tayo makakalabas dito, baling wala. May naisip na ako magandang ideya kung paano tayo makakalabas. Talaga? O paano? Makikipagpalit ka na ba? Ang totoo niyan, mas epektibo ito dito sa loob kaysa nung gamitin ko sa labas. Sa loob ng 5 minuto, mapupuno ng usok ang kuweba. Makakatulog ang lahat na nasa loob, pati na ang mga ahas. 5 minuto yun, Gon. Sigurado ko bang kaya mong pigilan ang iyong paghinga ng ganong katagal? 9 minuto at 44 na segundo.
Yun ang pinakamahabang oras na nagawa kong pigilan ng aking paghinga. Pero nasa kondisyon ng katawan mo nang ginawa mo yun, hindi ba? Ngayon, siguradong hindi pa nakakabawi yung kalusugan. Magtiwala ka sa akin. Ipinapangako kong lalabas kayo dito. Pero, Ponzo, naintindihan ko pag-aalala mo. Pero mula ngayon, dapat na natin ipabayan lahat. Alam ni Gon ko anong gagawin. Sinisiguro ko sa yan. Kaya mabuti pa, magtiwala ka sa kanya. Ganon din kalaki ang tiwala ko sa kanya. Mula nung araw na magkakilala kami hanggang sa mga oras na ito. sige na nga, payag na ako. Sige, kapag sinenyasan kita, pakawala mo ng pampatulog. Noong nagsimula ako sa Whale Island, marami na akong tao nakilala. Nung ibigay sa akin ni Hisoka ang mga numero, hindi ko masiguro sa akin sarili ko kukunin ko nga yun. Pero, ngayon ay sinisiguro ko sa inyong lahat na magiging hunter ako. Pangako. Magiging hunter ako! Sa wakas, nagawa ko! Gaya ng ipinangako ko, Binibining Ponzu, ibibigay ko sa ito. Kailangan ko na umalis. Yoryo, ikaw nang bahala sa lahat. Gon. Nagtagumpay siya. Hmm? Ibang klase talagang batang yan. Hanga ako sa kanya. Kanina ka pa ba gising? Hindi naman. Ngayon lang. Ang target mo. Oo. Swerte ka at nauna kang nagising. Oo na. Sige na. Pasensya ka na kung hindi na kita magigising. Kailangan kong gawin to para maging hunter. Meron na akong 6 na puntos. Hindi ko maintindihan kung bakit nagmamadaling umalis si Gon. Malamang. Magandang araw! Ito na ang katapusan ng ika-4 na pagsusulit. Ang lahat ng aplikante ay dapat ang bumalik kung saan sila ibinaba ng barko. Isang oras lamang ibinibigay namin palugit sa inyo para makipagkita sa tabing dagat. Ang sino mang hindi makabalik sa nasabing oras ay hindi makakapasa sa ika-4 na pagsusulit. Inuulit ko, isang oras lamang ang ibinibigay namin sa inyo. Sa nga pala, kung binabalak ninyo makipagpalit ng numero ay hindi na mapapahintulutan. Hindi. Kapag nakakita ako ng pagkakataon, pipilitin ko makaagaw na numero. Ang ikalawa kong putos. Mandurugas ka! Ba't nawawala ang numero ko? Ikaw kumuha ng numero ko, ano? Ibalik mo! Wala nga ititigil na ako sa katutumba ng mga bagong aplikante. Tapos ang ika-4 na pagsusulit. Ang lahat ng aplikante